Hey guys! I'm so excited! Finally, magsisimula na po tayo ng ating Bible study. Kung meron po kayong Bible, physical Bible, that would be amazing. Kasi kailangan po nating magbuklat later ng ating Biblia. Kung wala naman po, it's okay. Pwede po nating isulat yung Bible verses and then later on, pwede po tayong humanap ng paraan kung paano po natin ito mabasa. Mag-acquire po tayo ng physical Bible kung meron po tayong kakayahan. At actually, marami po tayong mga Bible apps na pwede po nating i-download online. Yan po, maganda din po yon. So, yun po yung mga suggestions ko. Tapos, kailangan nyo po ng pen and paper. Dahil minsan meron pong mga ideas na gusto po nating isulat, tsaka yung mga Bible verses na gusto po nating matandaan. At syempre, ang atin pong memory, di ba? Ang kayang i-retain na information yan. After 30 minutes na lesson, naku po, God is good kapag mayroon pong na-retain na 50%. Normally, minsan 10% or 20% lang yung matandaan po natin. Ako, subok ko po yan. Kaya, I always make sure na meron po akong backup. Kasi yun po yung mahalaga para po sa ating pag-aaral personally. Okay, so, ang atin pong lesson today ay, syempre marami po tayong gustong mapag-usapan na lesson. Pero before that, nais ko po munang bigyan ng kahalagahan po yung atin pong objective kung bakit po tayo nagba-Bible study. Kailangan nating malaman personally bakit ko ba ito ginagawa, bakit ko ba ito kailangang paglaanan ng oras, ng aking energy, ng aking ng aking attention, 'di ba? Bakit ko kinakailangang mag-desire, kailangan kong umupo at makinig at hindi maging distracted, 'di ba? So yun po yung mga bagay na kailangan po muna natin na maisa-alang-alang kasi mahalaga yun para po sa ating spiritual growth. At syempre, higit sa lahat, in everything we do, in everything we say, in everything we think, dapat nakakapagbigay po tayo ng glory sa Panginoon. Kasi, ang unang magbe-benefits tayo din. So, pag nagba-Bible study po tayo, we make sure na hindi po mapunta sa, ma-waste yung ating time. Bagkus dapat maging worthy yung time natin na ibinigay natin at inilaan. It's because the Lord is actually blessing us. Si Lord yung nagbi-bless sa atin. Pinagpapala tayo ng Lord pag nagba-Bible study tayo. Minsan nakala natin, we're giving glory to the Lord. Yes, a part of it because we are spending time sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nagbibigay po talaga tayo ng glory sa ating Panginoon. But, ang number one po na recipient or beneficiary ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay tayo po mismo. Kasi kinakausap tayo ng Diyos, tinuturuan po niya tayo at binibigyan po niya tayo ng guidance. Kung kaya, ang una ko pong gustong bigyan po ng panahon na pag-usapan po natin sa video na to o sa oras po na ito ay walang iba kundi ano ba ang kahalagahan ng Bible study? Bakit natin ito kinakailangan bigyan ng importansya sa ating buhay. So, dyan po tayo magpo-focus. Pero bago po dyan, ay magpipray po muna tayo. Okay? So, let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa oras na ito dahil alam po namin na it is not an accident na nandito po kami at nag-aaral ng iyong salita. And we give you praise, Lord Jesus Christ, because yung grace mo po at ang iyong mercy, ang iyong compassion, ang iyong love ay napakasagana sa bawat isa po sa atin. And we thank you for that. Above all, for saving us. And we thank you, Holy Spirit, of course, for leading us today and giving us wisdom, knowledge, understanding, and above all, thank you for teaching us. Alam po namin na ikaw ang magtuturo sa amin. Thank you for the inspiration of your word. And sa aming pag-aaral, we just pray that our hearts ay maging isa pong matabang lupa na kung saan ang seeds na iyo pong itatanim ay ito po ay lalago at magkakaroon ng bunga sa bawat isa sa amin. We thank you for this time.
And we give you glory in Jesus' name. Amen. Okay. Ang tanong po is that, bakit tayo nagba-Bible study? Ano ba ang ibig sabihin ng Bible study? So, kapag define po natin na what is Bible study, well, ang simple definition po niyan is that is studying the Word of God. Pero alam niyo po ba na meron pong Bible verse na kung saan ay talagang yun po yung kumbaga parang konkreto, yung pinaka-substance po ng pag-aaral ng Bible study. At yan po ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6. So kung may Bible po kayo, buksan po ninyo. Okay? Pero ngayon, because familiar po ako sa verse, ay gusto ko na lamang pong sabihin sa inyo kung ano po yung nakalagay po dito, because it's only from 1 Corinthians chapter 3 verse 6. So, ang nakalagay po dito is that, ang sabi po ni Paul, sabi niya is that, I planted the seed in your hearts, and Apollos, I'm reading it kasi sinulat ko po siya. Madali po siyang i-memorize kung gusto po ninyo. But I just wanna read it para nang sa ganun, hindi po tayo mag-stutter pa. Okay? I planted the seed in your hearts, and Apollos watered it, but it was God who made it grow. So, ang ibig sabihin po dito ni Paul is that meron pong tatlong participants na kung saan ay involved sa pag-aaral po ng kumbaga sa kanyang, yung tinatawag po natin is spiritual growth or spiritual journey, na kung saan ang tinutukoy po rito is yung seed po mismo. So, ang sabi ni Paul is that siya yung nagplant ng seed sa ating mga puso, sa puso po ng isang tao, kung sino man po yung recipient. So, sabi niya, I planted a seed in your hearts. And the seed is nothing but the word of the Lord, diba? And Apollos watered it. So, Apollos was the one who watered, who tend, na nag-aalaga nito, nagdidilig. And then, ang sabi niya, but it was God who made it grow. Ibig sabihin po nun, meron pong tatlong proseso na nangyayari, yung pong planting, at meron pong watering, at meron pong growing. So, nandoon po yung components po na mahalaga. So, ibig sabihin, ang definition po ng Bible study, according po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6, is that it is planting seeds. When we study the Word of God, we are planting seeds in our hearts and watering it. You know, dito meron pong third party na kung saan ay, or second party na kung saan ay nagwa-water at nag-aalaga. But tayo po mismo, kaya po nating, you know, i-water mismo yung seed na inilagay po ng Diyos sa ating puso sa pamamagitan po ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. And katulad po ngayon, pagkatapos po natin mag-Bible study, and then you continue to hear the Word of God, and if someone step up, na tayo po ay tulungan na mas lalo pang maunawaan at maintindihan ang salita ng Diyos, yung pong ating pag-grow sa spiritual life po natin, na patuloy tayong ini-encourage, binibigyan ng guidance, so that person po ay nagbibigay po ng tinatawag natin na nutrition sa seed sa ating pong puso. So, nagbibigay siya ng nourishment ng water para manatili po na hindi dry yung seed na nakalagay po sa ating puso, o yung salita ng Diyos na nandito sa ating puso ay hindi siya dry, hindi siya stagnant, hindi siya yung parang isang yung napakinggan natin salita ng Diyos and then we just completely like forget kung ano man yung ibig sabihin nun, ano ba ang advantage o magiging benefits nun sa ating buhay, kung ano ba yung ibig sabihin ng salita ng Diyos na itinanim niya sa ating puso, di ba? Kumbaga yung application nun. And then, sino po yung nagbibigay ng grow, o yung nagpapalago nito, yung yung tinatawag po natin yung growth is yung paglago, yung pong kumbaga parang pag-usbong hanggang ito po ay maging isang mayabong na puno at magkaroon po ng bunga. Yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Personally,
Minsan hindi po natin yan nakikita na nangyayari sa ating buhay, but one day magugulat ka na lang na kung babalikan niyo po yung mga nakaraan, ay napaka-significant po ng bawat kumbaga bawat circumstances na dumaan sa ating buhay, na kung saan ay ang lahat po ng yun sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, sa pamamagitan ng yung salita, ay naaalala po natin na ang lahat pala ng yun ay na-overcome natin. Tayo po ay natuto, tayo po ay sinustain ng ating Panginoon dahil sa salita ng Diyos. So, yan po ang kahalagahan ng Bible study. Ang ibig sabihin po nun, pag tayo po ay umupo, nag-aral ng salita ng Diyos, hindi lamang po natin ito binasa, hindi lamang po natin ito pinakinggan. Kung hindi, pagkatapos po nun, i-meditate po natin ito at ini-apply natin sa ating buhay. And then, si God, syempre, di ba, lahat tayo walang excuse. Mayroon po tayong iba't ibang pagsubok na dumarating sa ating buhay, iba't ibang challenges, iba't ibang circumstances, iba't ibang klaseng situation, di ba? And then, yung word po ni God, yung seed na ibinigay po sa atin, siya po yung magbibigay po sa atin ng tinatawag natin na compass, diba? Meron tayong spiritual compass na gagamitin po natin how to respond to that situation. And so we make decisions, we make choices dahil ang salita ng Diyos po ang nakatanim sa ating puso at alam natin kung saang daan tayo, tatahak, hindi sa kaliwa, hindi sa kanan, kundi diretso. Alam natin kung anong choices ang ating gagawin. At iyon ay dahil po sa direksyon ng salita ng Diyos. Kaya kailangan, pag nagba-Bible study tayo, we have to make sure that we actually take heed, di ba? Makikinig tayo, and then we try to ano kayang ibig sabihin ito? Okay, I have to ask the Holy Spirit to teach me and to help me, and then the Holy Spirit will tell you, this is what it means. And then we apply it sa ating buhay. Kaya marami pong mga Kristiyano po talaga ang super successful sa kanila pong personal life, sa kanilang family life, sa kanila pong career, at sa kanila pong mga advocacies, at kung sa anong uri pa man, sa kanilang mga businesses, ano pa ba? Diba kasi nga po, it's because of the Word of God. It's because of the Word of God. Dahil ang salita po ng Diyos ay nakatanim sa kanilang puso, ito po ay na-nourish at ito po ay lumago. Yun po yung kahalagahan po ng Bible study. Kaya ngayon, sa susunod na ating pag-aaral, magugulat po kayo. Marami pa po kayong matututunan. Doon po kayo magsasabi na, kaya pala. Pwede natin sabihin na, na-miss ko yung bagay na yan. But anyhow, pag dumating uli yung pagkakataon na same scenario yung mangyayari, alam na natin this time kung paano mag-respond. Kasi nga po, napag-aralan na natin sa salita ng Diyos. So, it's not yet too late. Kung may pinagdaraanan ka ngayon sa buhay mo na paulit-ulit, tapos hindi mo maintindihan kung bakit yung cycle ay para siyang revolving door, di ba, na paulit-ulit lang, umiikot lang, hindi ka umaalis, ang salita po ng Diyos ang magbibigay po sa iyo ng kasagutan kung bakit. Kung meron po kayong pinagdaraanan sa buhay ngayon na kung saan ay is that parang feeling ninyo everything is against you, na pakiramdam mo wala ka ng paraan para umexit sa situation na yan o walang solusyon, well, ang salita po ng Diyos ay meron. Kaya stay with me, kung nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, who knows, dahil maybe nandoon ang kasagutan po sa inyo pong mga situation or circumstances sa inyong buhay o mga katanungan, diba? And by the grace of God, alam ko po natutulungan niyo tayo. So, yun po yung ibig sabihin ng pag-aaral ng salita ng Diyos. It's planting the seeds in our hearts. When we Bible study, we are planting the seeds in our hearts. And then, we continue to water it. Someone pwedeng mag-step up to water that seeds in our hearts. But if we continue to Bible study, be it in a group, be it in a virtual or a self-led, well, that is still planting, di ba? And that is still
also watering. And then we leave the Lord. We leave everything to the Lord, yung pag-grow, yung paglalago po nito sa ating buhay, because siya yung magbibigay ng circumstances sa atin na magamit natin yung ating natutunan. Diba? Si Lord yung magsasabi ng, okay, yes, pwede. Iaalaw ni Lord yung isang situation na pwedeng mangyari sa buhay natin so that we can use the Word of God sa ating buhay. Ngayon, kung hindi pa tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, still, si Lord pa rin yung nagbibigay ng opportunity sa atin na matuto tayo. Pero kung hindi po natin alam kung ano ang salita ng Diyos, hindi po natin alam kung paano mag-respond sa situation na ibinigay o inalaw ng Diyos sa ating buhay. So, do not question kung meron pong dumarating sa buhay natin na akala natin it is against us. Because anything na inalaw po ng Diyos na mangyari sa ating buhay, He could turn it, lalo na po yung mga akala natin bad, akala natin it is not for our sake, akala natin hindi maganda, diba? But you know what? Everything, including yung mga hindi magaganda, those things, kaya ng Lord na gawin ito, gamitin ito para sa ating kabutihan. He can turn everything that sometimes are against us into good. At yun po yung masasabi natin na God is so amazing. And that we can praise the Lord at magagamit niya tayo. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para dun po sa mga taong nakapaligid sa atin. Diba? Okay. So, ang pwede po nating sabihin dito is that again, ang pag-aaral po ng salita ng Diyos is that ang pinaka-take away po natin for that part is that pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ay hindi po tayo parang isang, diba? Halimbawa, ang isang doctor, kailangan niyang maging bago siya maging doctor, kailangan niya munang mag-aral, diba? He needs to go to school of medicine, and after graduating, kung hindi niya ipapractice yun, then useless yung kanyang career, diba? Useless. Hindi niya magagamit, hindi niya ginamit, so it's useless. So ganun din po yun, pag nag-aral tayo ng salita ng Diyos, pag hindi po natin ginamit ito, hindi natin pinractice, then it's useless. Kailangan po natin itong pag-grow. Okay? So, yun po yung isa po sa mga gusto ko pong bigyan-bigyan. And, ano po ang kailangan natin ngayong sa susunod po nating pag-aaral, gusto ko pong bigyan ng importansya is that yung pong tinatawag natin na paano po natin ipiprepare yung ating puso sa ating pong pagba-Bible study. Yan po yung ating next na topic. And, as we close our Bible study right now is that gusto ko pong iwan sa inyo yung John chapter 15 verse 8. So kung may Bible po kayo, buksan niyo po. Okay? Hanapin ko po yung aking dito po sa aking Bible. Hindi ko po siya na pero ito. Here I am, John chapter 15 verse 8. I need my glasses. Okay. Po, ang sabi po dito is that okay, John 15 verse 8. Right. Ang sabi po dito is that by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. So Jesus Christ, ang sabi po niya sa atin is that sa pamamagitan po nito, because here makikita po natin dito is our God is talking about the true vine, and next time pag-usapan po natin yan is that ang importante po dito is that mag-bear po tayo ng fruit, and that itself nag-glorify po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. And at the same time, syempre, every time we bring glory to our Lord Jesus Christ, we bring glory to the Father, because we cannot just, bypass Jesus Christ. It always, Jesus is always the way to the Father. He is the truth and the life. So, lagi po nating tatandaan na when we give glory to our Lord, we do really give glory. It's because we are actually bearing fruits. We are making fruits.
So, at isa pong indicator yon na disciples po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. So, we are His people. We are His followers, di ba? We are His disciples. And as disciples, dapat obedient tayo, nakikinig tayo, receptive po tayo. Okay? So, God is so good. Tatapusin na po natin ngayon. At sa susunod na pag-aaral po natin is that ito, pinag-usapan natin ano ba ang kahalagahan, bakit natin kailangan mag-Bible study, anong ibig sabihin nito. And then, next Bible study is that ano po yung kailangan nating ihanda sa ating buhay, paano ba tayo magiging isang bilang isang recipient o tumatanggap ng salita ng Diyos. Ano ba yung dapat na condition ng atin pong mga puso? Yan yung isa po sa mga bagay na mahalaga din na kailangan po nating ihanda ang atin pong mga puso. And in that preparation, pag-uusapan po natin sa susunod, yung pong salita ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng parables. Kaya, magkaroon po kayo ng homework. Ang anyong pong homework is that basahin niyo po ang Matthew chapter 13 verses 3 to 9, ang the parable of the sower. Okay? And sa susunod na pag-aaral ay pag-uusapan po natin yan. Yan po ang inyong homework. Okay, God bless everyone, and I hope and I pray na may natutunan po tayo sa oras po na ito. I just want to pray as we close. Our Heavenly Father, we give you thanks and we thank you for this moment. Jesus, you're so good, and we just want to honor you and bless you for what we have done. Thank you, Holy Spirit, for teaching us today. We just want to bring back all the glory to you. And I pray for everyone na kung saan ay narito po at nakinig ng iyong salita. This is now the time for them to receive your blessing. May you release your blessing to each and every one of them sa oras po na ito. Ano man po ang kanilang mga prayers, ano man po ang kanilang mga pinagdaraanan, Lord, release your intervention. Intervene sa buhay po nila and release your blessings. Release your peace and release your comfort. At malubusan po nilang ma-feel na sila po ay hindi nag-iisa. Thank you for always being here for all of us. We thank you, Lord Jesus Christ, for your mighty presence. Once again, thank you. We give you praise. In Jesus' name, amen. God bless, guys. Until next time. Bye-bye.